Takot umanong mabaril, kaya malabong umuwi sa bansa si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ayon sa kanyang abogado. Sinagot din ng abogado ang ilang aligasyon laban kay Ko. Kabilang ang umano'y pagtanggap ng delivery ng pera para kay Ko ng mga executive assistant nito. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Humarap sa media ang abogado na nagbitiw na kongresistang si Zaldico na iniuugnay sa mga maanumalyang flood control project at itinuturong pasimuno ng mga budget insertion. Sabi ni Attorney Ruy Rondain, malabo raw umuwi ng bansa si Ko dahil umano sa mga banta sa kanyang buhay. He has a general fear of being shot, whether by a vigilante or by a political enemy. We'll see him as soon as the fear of violence against him abates. So, I don't know. Huli umanong nakausap ni Rondain si Ko kagabi, pero hindi umano niya alam kung nasaan ito. Matatanda ang nagpunta si Ko sa Amerika para umano magpagamot, pero hindi na alam ngayon kung nasaan na siya. Ang hinihintay, tugon ni Ko sa mga alegasyon sa kanya. Naglabas ang Office of the Ombudsman ng utos para magsumite si Ko ng counter affidavit. Let me be clear. I have not seen any complaint. I don't know what he's supposed to answer. But that said, ang observation ko is that the Ombudsman Boying Remulla, has already said that he intends to file these cases by November 25. Now, assuming Mr. Ko is served today, that doesn't give them a lot of time for him to answer. The Ombudsman has already prejudged this case. Hinihinga namin ng tugon dito ang Ombudsman. Itinanggi rin ni Attorney Rondain na may delivery ng pera kay Ko na tinanggap ng mga executive assistant nito. They were no longer connected with him at the relevant time. Now, if you're asking me whether or not there were deliveries to Representative Ko at any time, no. Categorical. Sinabi rin ni Attorney Rondain na hindi rin anya totoong humingi si Ko ng 25% na kickback sa mga proyekto. Ang mga helicopter na umano'y pag-aari ni Ko ay pag-aari ng Misibis Aviation. Kinwestiyon din ng abogado ni Ko ang balak na pag-forfeit o pagbawi ng pamahalaan sa mga ari-arian ni Ko. A civil forfeiture will require proof and a final decision that the forfeited property was illegally acquired. How can something that was acquired by a company 17 years before he became a congressman be illegally acquired? Ayon kay Rondain, 4.1 billion pesos na ang net worth ni Ko nang maging kongresista noong 2019 at posibleng nasa 5 billion pesos na ito ngayong 2025. Pero hindi anya ito indikasyon na may ginawang krimen si Ko. Wala rin anyang koneksyon si Ko sa SunWest na nakakuha ng milyong-milyong pisong halaga ng umano'y ghost flood control project sa Oriental Mindoro dahil nag-divest na siya mula sa kumpanya bago pa umano maging kongresista si Ko. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.